Ikaw? Ikaw yung bagong lipat? Malas. Ha? Nilagpasan niya ako. Sumunod ako sa kanya hanggang makasakay siya ng elevator. Paglabas, nakita ko siya nag-aabang ng masasakyan. Pagkasakay niya ng jeep, sumakay din ako dun. Nagulat ako kasi titignan niya ako ng masama. Bakit? Sinusundan mo ba ako? Ha? Ba't naman kita susundan? Bakit sumakay ka pa dito? Malamang. Parehas lang tayo ng pupuntahan. Ang gusto mo, magantay ako dun. Paano kung wala na akong masakyan? Paano kung matagalan ako? Di magagalit ka kasi late ako. Napatingin sa amin yung mga katabi namin sa jeep. Yung iba, nagbubulungan pa. Pagkarating, halos magmadali siya. Hinayaan ko na lang. Wala naman akong balak sabayan siya. Pagpasok ko ng office, nagtrabaho agad ako. Di pa umaabot ng kalahating oras. Ito na naman si Arya. Puro na naman utos. Ginagawa ko naman, hindi ako makapagreklamo kasi baka marinig ng mga katrabaho ko. Ayoko din na mag-iba yung tingin nila sa akin. Okay na, ma'am. Good. Pagtimpla mo pala ako ng kape. Ha? Di ko nagawain yun ah. Reklamador ka talaga no? Di mo na lang gawin. Padabog akong umalis. Pinagtimpla ko siya ng kape kaso nga lang napansin ko wala ng asukal. Kaya bumalik ako sa office niya. Walang asukal. Gagawin ko. Mag-magic ako dito ng asukal. Sabi ko lang, hindi ko na lalagyan ng asukal kape mo ah. Lagyan mo. Wala ngang asukal. Di bumili ka. Ha? Bakit ako? May trabaho ako. Hindi ako pwede lumabas ng office. Akong bahala. Sabihin ko may pinapagawa ako sa'yo. Pucha naman. Umabot talaga siya sa ganito? Na ultimong pagbili ng asukal iutos niya sa akin? Habang palabas ako ng office, may bigla ako naisip. Nagtawa pa ako sa isip ko. Wala naman siguro masama kung bumili ako ng laxative tapos ihalo ko sa kape niya, di ba? Pumunta ako ng butika para bumili doon ng laxative. Ate, pabili nga po ng laxative. Anong laxative po ba? Yung flavorless or normal lang po? Yung normal po ba may lasa kapag hinalo sa inumin? Opo, mag-iiba po yung lasa kapag normal na laxative po yung nilagay sa pagkain. Medyo maglalasang chok po siya. Pero yung flavorless hindi naman po masyado malalasahan. Opo sir, hindi po. Medyo mamamahalan nga lang po kayo kung gusto nyo hindi malasahan yung laxative. Ano ba yan? Mapapagastos pa ako para lang makaganti sa babaeng yan. Pinili ko pa din yung mas mahal. Syempre ayoko mahalata niya na may hinalo ko sa kape niya. Pagtapos ko bumili, pumunta na ako sa 7-Eleven para bumili ng asukal. Pagtapos bumalik na kagad ako sa office niya. Ito na po ma'am. Ba't ang tagal mo? Daming tao. Pwede ka nang umalis. Bumalik ako sa pwesto ko. Nakangiti pa ako habang nagtatrabaho. Ewan ko lang kung hindi bumaliktad si Kimura niya doon. Maya-maya lang, nakita ko si Arya nagmamadaling pumunta ng CR. Ayos, effective din ah. Habang nasa CR siya, pasimple ako pumasok sa office ni Arya. Di pa tapos sa pagigigante ko. Nakita kong nabukas yung laptop niya at may mga kung ano-ano doon. Nakita ko yung email ng boss namin at dinelete ko yung message nun. Pagtapos, lumabas kagad ako ng office niya. Hindi ko alam kung ilang oras siya nasa CR doon. Paglabas niya, nakahawak pa siya sa tiyan niya. Tapos nakasimangot pa siya. Nagulat ako kasi nakatingin siya sa akin ng masama. Liam, may papasuyo ako sa'yo. Talagang hindi siya nadala ha. Sumunod ako sa kanya hanggang sa office niya. May ginawa ka ba sa inumin ko? Anong ginawa? Wala no?
Bakit mo naman nasabi na may ginawa ko sa inumin mo? Sakit kasi ng tiyan ko pagkainom ko ng kaping ginawa mo. Loh, porket natatae ka lang, sa akin mo pa sinisitae mo. Sure kang wala kang nilagay na pampadumi sa inumin ko? Oo, kahit tignan mo pa yung resibo. Buti na lang magkaibang store yung binilihan ko ng laxative at asukal. Mapapakita ko sa kanya yung resibo. Oh, asukal lang naman binili ko ah. Kainis. Doon ka na nga. Asartalo siya eh. Eh di kinarma siya ngayon. Yabang niya kasi. Huwag lang akong mabadtrip ulit sa kanya. Baka hindi lang pagtatae abutin niya. Sure akong may nilagay siya dun sa inumin ko eh. Di ko lang mapatunayan. Sobrang sakit pa din ang tiyan ko. Nahiga muna ako sa desk ko para makapagpahinga. Di ko na malayan na nakatulog ako. At nagising na lang ako na may tumatawag sa phone ko. Hala, si boss. Asan na yung presentation na sinend ko sa'yo? Pinalalahanan na kita sa email mo ah. Po? Wala naman po kayong sinisend, sir. Anong wala? Kanina ko pa sinend sa'yo yun. Wala po talaga, sir. Pumunta ka dito ngayon sa office ko. Ngayon na. Pagpasok ko sa office niya, di pa ako nakakabuelo. Nagsalita na siya. Anong sinasabi mo na wala akong sinend sa'yo? Eh ano to? Pinakita niya sa akin yung in-email niya sa akin. At totoo nga yung sinasabi niya. Sige nga. Ngayon mo sabihin sa akin na wala ko in-email sa'yo. Alam mo, kabago-bago mo lang dito ganyan ang performance mo. Pasalamat ka, nilagay ka ng directors dyan sa pwesto mo. Kasi kung ako yun, baka tinanggal na kita kanina pa. Sorry, sir. Hindi na po maulit. Pasensya na po talaga. Nakasalubong ko si Arya at nakita ko namumula yung ilong at mata niya. Nakasabay ko siya sa elevator. Tahimik lang siya. Iniiwas niya yung mata niya sa akin. Alam kong umiyak siya. Bakit kaya? Kinagabihan, pauwi na ako. Medyo nag-iba yung mood niya. Pansin ko na malungkot yung itsura niya. Nakasabay ko na naman siya sa elevator at kaming dalawa lang yung nandun. Okay ka lang, ma'am? Pero hindi siya kumibo. Arya, okay ka lang? Hindi. Bakit? Ano bang paki mo? Nagtatanong lang eh. Bakit ka umiyak? Sino bang hindi iiyak? O ba naman pagalitan ng boss natin? Bakit naman? Ewan, minangilam ata ng laptop ko. Nawala yung email sa akin ni sir. Ayun, muntik pa akong matanggal sa trabaho. Yun ba yung dinilit ko? Nagilty ako nang malaman ko yun. Parang ang sama-sama ko tuloy. Para makabawi sa kanya, inaya ko siya. Gusto mo magkape muna? Wow, pagtapos kong matay sa kape na tinimpla mo. Hindi ka na matatay kapag nagkape tayo ngayon. Hindi ako nahirapan kulitin siya. Kasi pumayag siya na magkape kami sa labas. Ano sinabi sa'yo ni boss? Pinipilit niyang may sinend siya sa aking email kahit wala naman. Bakit nga ba wala? Ewan, di ko alam kung bakit. Wait, sagutin ko lang. Hello? Sige. I love you too. Sino yun? Girlfriend ko.